What's up people? It's your boy again. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung thoughts ko kung bakit galit na galit ako sa recent corruption na kinakaharap ng Pilipinas ngayon. Alam mo, one of the greatest things that I've learned through my father and through my family is that it doesn't mean that you can, you should. Kumbaga parang manatili, regardless of how much you earn, regardless of how much money do you have or you have in the bank, importante na mamuhay ka ng simple so others may simply live. Um, ano rin siya, para siyang quote from, hindi, nakalimutan ko na, pero the reason why kaya ako galit na galit din sa mga nangungurakot na opisyal ng ating gobyerno, kasi hindi kasi natin to pwede pawal lang bahala kasi napaka-importante na malutas natin to. Maybe hindi man sa mabilisang paraan, pero slowly but surely ma-eliminate natin yung korupsyon sa sistema ng gobyerno. And that is true. Yung korupsyon, it's not just about this flood control projects, it's systemic. Pag sinabi mong systemic, nasa kalakaran na talaga siya ng gobyerno natin. And kailangan magsimula talaga tayong linisin. Kung hindi, magiging vicious cycle lang to na paulit-ulit tayong ninanakawan. We don't have any choice but to pay our taxes. But to give you an example of my recent experience, no, last May 18, I was actually rushed to emergency room because of my mental health. I got a mental breakdown because I had an anxiety attack. This is like a very personal to me, pero gusto ko lang to i-share kasi at that moment where tests are being conducted sa akin, no, may mga katabi ako sa ER na being requested to transfer kasi walang pambayad. It's not something that I wanted to hear, pero it's not my fault kung naiintindihan ko yung lingwaheng ginagamit sa akin ng mga katabi kong pasyente sa ospital. Nakakalungkot lang kasi with the money being corrupted sa ating mga Pilipino, napakadaming tao sana ang nabuhay nito, ang nasalba ang buhay at napahaba ang buhay ng mga kapwa nating Pilipino. Alam naman nating maraming namamatay, maraming hindi nagkakaroon ng access to good healthcare just because they don't have money to have it. Tayo ngang may mga HMO nanghihinayang ka pang maglabas ng pera sa bulsa mo and ma-max out yung HMO mo, di ba? What more yung mga kababayan nating wala talagang literal na pambayan. Doon ako nanggagaling. Kaya yung sa recent speech ni Vice Ganda doon sa People Power rally which happened yesterday, sobrang totoo at nakaka-relate ako na sinabi niya, tama na yung pagiging mabait natin, tama na yung ira ng takot tayo sa gobyerno because tayo ang employer ng mga officials na yan. Tayo ang mga nagluklok sa mga yan sa ating gobyerno. Kaya dapat simulan natin maging matalino sa pagluklok ng mga government officials natin because we Filipinos deserve to have better governance. Tama rin si Vice Ganda natapos na yung era ng mabait tayo, na resilient tayo. Kasi yung mga nagnanakaw sa atin, hindi din mababait yan. Alam mo yung ibig ko sabihin, tama na yung pagiging mabait natin. Sabi nga ni Jessica, so hard, ask the hard questions. Diba? Magsimula tayo from us. Diba? Magsimula tayo na kapag we expect our government officials not to be corrupt, wag din tayong gumawa ng mali para hindi tayo tularan ng iba. So gusto ko lang to i-share sa inyo na this is not just a battle between sa iba nating kababayan. It's a battle for all of us, to your kids, to the next generation, para sa ating lahat.